Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. Pag-usapan natin mga kababayan ay itong ating kongreso, sorry naman. Nabubulol na naman ako, no? Kasi meron na naman po silang ginawa. Nako, lalong merong magngingit-ngit dito mga kababayan, no? At mukhang ito ay maganda naman para sa ating mga admin supporter. Pero sa iba what? Another one? Ayan. At meron din po dito sinabi yung isang deputy speaker sa lower house na kung saan tungkol po kay Pusit, no? Tungkol po diyan kay Simenet Pusit. At ito pong mayor ng Pasig, ang batang-batang si Mayor Vico Soto ay may nagtapuan po. Meron po silang na-discovery at isiniwalat niya. Kung ano man po yun, sasabihin natin sa inyo. Baka, yan din, yung ginagamit ni Pusit. O, di ba? Puro Pusit. Yung nga lang, meron tayong mga ilang players dito na isasama natin. Kay Pusit, ay nako, yung buho ko tumatayo, may multo yata dito, Ilora. Kawayan lang natin sila. Pero bago tayo magpatuloy, tayo po'y magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating mga videos, sa mga nagbi-video replay, nagsishare ng kanilang blessings through super chat, super stickers, and super thanks. Ganon din po sa mga nakakasama nating regular sa ating video premiere at live streaming. Shout out po lahat sa inyo. Hindi ko na kayo maisa-isa dahil tayo po ay nasa 54,500 na. Konting push na lang, marireach na natin ang 55K. Salamat po sa inyo at doon po sa mga naglalako ng ating channel. At kung maaari po, tayo po ay makikiusap sa inyo na isubscribe nyo po yung Talkies Virador, yung ating second channel. Tayo po ay nag-upload ng video dyan kung saan tayo ay nagko-komento din pero sa loob po ng sasakyan. Hindi po yung ganitong setup natin. So, baka dadami na yan kasi lumalamig na po dito, nagda-die down ang temperature, no? So, special shout out to all our OFWs, sa ating mga men and women in uniform, sa mga frontliners, sa ating mga teachers, no? Sama na natin sila kasi sila yung katuwang natin, no? Mga teachers, nangangalaga ng edukasyon ng ating mga bata, mga frontliners, mga medical field, mga bumbero, di ba, ganyan. At men and women yung ating AFP at kapulisan, no? Yan po, no? Kailangan natin silang bigyan pansin, no? Lalong-lalo na sa mga guro, no? May maganda pong sinabi ang ating pangulo. Pero kung may pagkakataon, saka na natin yan i-content. Dito muna po tayo sa ginawa po ng House of Representatives. And also special shout out to kay Elora, Tita Aurora sa buong bayan ng Palawan, Zambales Norte, sa Visayas at sa Mindanao, except sa Davao City na takbuhan ng mga kriminal, kanlungan ng kriminal because of the di ba, Elora? Oh, shout out kay Miyu, Suset, Maritel. At sa iba pa. Okay? Oh, eto na po tayo. Unahin natin ito. May bagong ginawa po na komite. Ayan po. Tiyak dito marami na namang maaasar. Pero pabor po sa atin yan. Kasi just in case sila po ay maghihiring, syempre, meron tayong pwedeng komentuhan at reaksyonan. Kung yung kila Ace Barbers, ang tawag nila ay Quadcom, ito naman pong House of Representatives din ay gumawa ng bagong komite. Komite kasi sabi ni Dan Fernandez committee, hindi, mali pala, tama palang pronounce. Yung komite ay kinta. Kinta means 5. Limang committee pinag-isa naging kinta committee. Sabi sa Manila Bulletin. Stand back, Quadcom. House forms kinta committee to investigate smuggling, price manipulation of goods. Yan, tama naman yan. Remember, may bago po tayong yung sa agri-smuggling, may bagong batas diyan. Hindi pa lang natin nako-content, hindi pa natin nababasa yung details nun .
no? Biruin mo Quadcom. O nandyan yung ano ba yung public order, 'di ba? Ano ba yung laman ng Quadcom, Melora? Nakalimutan ko na naman eh, pambihira naman, no? Kayo na lang po nakakalam 'yan, no? Nandyan si Paduano, nandyan si Barbers, si Fernandez, si Acop, si Abante, ano, yung mga committee nila, pinagsama nila. Oh, quad sila. Eto ngayon, gumawa ang House of Representative ng Quinta Committee, tinatawag na Quintacom, para namang magkwenta ka, Com. Magkwenta, no? Quinta, which is tasked to investigate the interdependent issues of smuggling and price manipulation of basic goods and essential commodities, as well as to address hunger and promote food and nutrition security. The 5 panels that make up the Quintacom were identified by the House Resolution number 2036, which the lower chamber adopted on September 25th, or the final session before Congress went on recess. Tingnan nyo, nagtrabaho pa sila. Ang Senado, nag-away sila. Di ba? Yun yung huling nabalitaan natin eh. Nag-away si Subiri sa kasi Cayetano. Yun yung huling-huli. Di ba? Specifically, this mega panel is composed of the Committees on Ways and Means, chaired by Representative Joey Salceda, Trade and Industry, si Iloilo Port District Representative Perhenel Biron, Agriculture and Food, si Wilfredo Inberga. Kilala natin yan. Isa sa naatasan niya ni Speaker Martin na magpunta sa mga market. Kasama niya si Erwin Tulpo. Social Services, si Representative Ria Vergara, and Special Committee on Food Security, si Representative Luisa Quaresma. O, 2 babae ito, 3 lalaki. No, ang kilala ko lang dito si Salceda at si Imberga. Okay? The Quintacom will conduct its joint inquiry in aid of legislation based on several resolutions and privileged speeches aimed at addressing smuggling, among others. Mahalaga dito, masugpo itong smuggling eh. Ito ang pumapatay eh, sa presyo ng bilihin eh. Kawawa ang mga farmers dito, mga kababayan, o anything na mga businesses na naapektuhan ng smuggling, no? Kasi kung may smuggling, may price manipulation na yan, di po ba? O, HR number 2036 stated that the 5 committees have already conducted their own legislative inquiries. However, lawmakers found it apparent that one committee cannot individually probe without encroaching on the jurisdiction of another panel. Due to the interdependent nature of the issues involved within the respective jurisdiction, there is a need to conduct a joint inquiry for a more effective and efficient resolution of these issues. It further emphasized that the Quintacom is consistent with the Marcos administration whole of government approach to achieve proper nutrition and food security. Oh, ayun pa yun. Once the hearings of the mega panel are finalized, it is tasked to come up with a comprehensive report on possible remedial measures to address the issues at hand. Okay. The House earlier formed the Quadcom, which is tasked to investigate the alleged link between the illegal POGOs, illegal drugs, extrajudicial killings during the war on drugs under the Duterte administration. O ayan na, nakita nyo yan. Quintacom. Okay, dito naman to sa mga smuggling price manipulations. Okay? Now, ito pa ang sabi dyan sa Manila Bulletin. Sabi nung magiging parang pinaka-chairman nung committee na yon, si Salceda. Pangarap na lang ba? House Quintacom to chart path to 20 kilo of rice. O, ayan na. Yung mga laging naghahanap na pinangako daw, o mga tanga-tanga lang yung mga yan, hindi naman pinangako, pero sa utak nila, ipinako nung mga sinungaling na vloggers and influencers ng mga DD shit. Ito po, President Marcos allies in the House are still not giving up on the Chief Executive's dream. O, tignan nyo, dream. Hindi naman sinabing vow o promise, pero sa kanila sinabi pinangako, mga gago, of achieving 20 per kilo price. This after Albay 2nd District Representative Joey Salceda
Bard Friday that among the tangible goals, tangible, meaning pwedeng magbago, pwedeng matapad, hindi yung intangible. Okay? Of the newly formed Quinta Committee or Quintacom was to chart a path to 20 pesos per kilo of rice. Salceda, chairman of the Committee of Ways and Means, made this revelation in the context of his call for continued vigilance on rice inflation, which the poor tend to be most sensitive to. To reduce the retail price of rice, the country's staple food, down to 20 pesos per kilo was one of President Marcos' campaign. Hindi yan campaign promises, Manila Bulletin. Hindi po yan campaign promises. It's an aspiration. Ayan na naman tayo. Ididepensa na naman natin ito eh. Di po ba? Ng tokwa naman. Ang ganda sana ng simula nyo eh. Oh. Sabi nyo, dream. Tapos pagdating dito, promise. Susmiyo naman. Ayusin naman ang pagre-report. Di ba? Oh. Ay, nako. Ito pa sabi dito, ang haba naman ito. Wag na. Ito na lang sabi ni Speaker. For his part, House Speaker Romualdez said the Quintacom will exercise the lower chamber's oversight power and look into reports of smuggling, hoarding, price manipulation, and other practices in restraint of trade. He said that this new joint panel will also check on the enforcement of the recently signed Republic Act number 12022 or the Anti-Agricultural Economic Sabotage Act. Ayan po yung pinirmahan ng Pangulo, mga kababayan. So, siguro, hopefully, si Salceda makakita ng paraan para yung aspiration, uulitin ko, aspiration ng Pangulo na 20 pesos kilo ng bigas ay magkatotoo. Hindi na yung palagi na lang bukang bibig ng mga didishit at ng kanilang mga bulag at tanga ng mga followers. Oo, yan. Pinangangalandakan nating tanga. Oo. Hindi nakakaintindi ng aspiration sa baw. Oo. Kasi sa kanila, ang alam lang nila, baw lang nang sila ng baw sa mga gago nilang mga leader, yung mga sinungaling. Oo. Now, punta naman tayo dito. Kasi kung maalala nyo, merong SWS survey na bumagsak ang rating ni Ximenet. Hindi ko na ipakita, nakakahiya po ratings niya. No? Alam ko naman, alam nyo yan. Yung latest na SWS survey na September 2024. Bagsak, patuloy pong bumabagsak ang ratings ni Ximenet. Oo. Sabi lang ni Dong Gonzales sa Politico, hindi nakapagtataka Sara Duterte's rating to further plummet for evading budget question. Kasi bakit nag-i-evade? May tinatago. Bakit nag-i-evade? Baka hindi alam ang isasagot. Bakit nag-i-evade? Tanga-tanga eh. Di ba, Elora? Oh. House Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Dong Gonzales Jr. expressed belief that the rating of BP Pusit will further plummet. Will further babagsak palalo for refusing to directly answer question about the reported misuse of public funds. So, hindi ang mga supporter ng admin ang naninira o sumisira sa mga Duterte tulad ni Tamilmil. Sila mismo ang sumisira sa political career nila. Wala na nga kayong political capital eh. Nagkukunwari na lang kayong malakas kayo, mga inuutil pala kayo eh. Gonzales made the statement after Pulse Asia. O bago naman ito, no? Pulse Asia naman. Reported that Duterte's approval rating dropped by 9% from 69. Wala na siyang 69. June 2024 to 60%. Nawala yung 9. While her trust rating dropped from 10% from 71 to 16. Wala na talaga. Talagang na siya. Deep dive na siya, mga kababayan. Hindi natin ikinakagulat ang patuloy na pagbaba ng ratings ni Pusit, lalo na't hindi siya nagbibigay ng paliwanag ukol sa paggamit ng pondo ng OBP at DepEd. Pera ng bayan ang pinag-uusapan dito, kaya't obligasyon niyang ipaliwanag ang mga kinokwestyong hindi tamang pag-google ng pondo. Correct! Paano nga ipapaliwanag, Representative Gonzales? Unang-una, may tinatago. Pangalawa, hindi alam ipaliwanag. Pangatlo, tanga eh. Ito pa sabi ni Gonzales, people expect public officials to be transparent in the use of government funds. Kaya hindi nakakapagtaka na bumabagsak ang kanyang rating dahil sa kanyang patuloy na pag-iwas sa mga tanong tungkol sa pondong ito. At sa pakiwari ko,
bababa pa ito. Galit ang tao sa hindi tamang paggasta ng publikong pera, lalong-lalo na't hindi siya maharap sa pagdinig ng Kongreso para paliwanag ang mga nakitang irregularidad. Tama, no? Kaya wala na. 'Di ba? Hindi natin babasahin lahat ito. Babagsak pa daw, sabi ni Dong Gonzales. Oo. Kaya ang umaasa lang diyan, ang nagdidepensa, yung kanyang mga minions. Okay? So, labas tayo dyan. Pinahapyawan lang natin. Pasok tayo dito kay Mayor Vico Soto ng Pasig. Naalala nyo, merong ang scandal dyan kay Vico kasi doon sa isang parang kumpanya o whatever, bahala siya sa buhay niya. No? Bahala sila dyan sa Pasig. Pero dito, may natuklasan po ang Mayor ng Pasig, si Vico Soto. ABS-CBN. CBN. Ay, naku, nabubulol ako. Vico Soto shows proof of trolls for hire on Facebook. Totoo pala yun. No? May troll farm. May mga tao o grupo na gumagawa ng kumpanya para i-hire sila. Magkano? Yun! Yan ang sabi dyan, no? Vico Soto shows proof of trolls for hire. Naku, sa Facebook daw. Baka hindi lang sa Facebook yan, Mayor. Baka sa iba pang mga social media platform. Ito po sabi ni Mayor, on Friday said he has tracked, na-track daw nila, pieces of evidence of an alleged troll army on Facebook following series of negative reactions over his post on the inauguration of construction of at Barangay Ugong, which he claimed were not from real people. May nadiskubre ako sa Facebook. Nagsimula ito sa isang post ko sa Barangay Ugong, drainage na patanggal ng napapagawa. Oy, may basher ang mahal na mayor ng Pasig. Nag-hire pa ng trolls. Inauguration, nagtaka ako. Bakit naman nagalit yung mga tao? Ayaw nilang ipagawa yung drainage, Mayor. Hindi pala totoong mga tao yon, mga troll pala. Sabi niya sa Facebook niya. The said post updated September 11 garnered over 719 angry reactions and 257 laughing reaction which Soto supporters deemed suspicious. Oo nga naman, pinagawa mo na. Bakit galit pa? Galit sila sa mga nagagawang proyekto mo, Mayor? Nako, napupolitika yata si Mayor. Quote, puro trolls yung mga naka-angry emoji. Grabe. Remember, nung election, di ba yung Rappler? Nagpa-survey. Sino mga nandoon sa survey ni Lenny? Mga trolls. Hindi mga Pilipino. Utragis na yan. Naalala niyo yun, mga kababayan? Biglang tinake down ng Rappler yung kanilang survey. Wala na ngang boto, puro mga trolls pa. Hindi nga manalo-nalo kay PBBM. Trolls pala, paid trolls pala ang mga gago. Naalala niyo yun, hindi ako nagsisinungaling. Rappler, huwag kayo magalit. Tinake down nyo nga yun, nakita ko yun . Puro trolls yung mga naka-angry emoji. Grabe. Lagi po kayong mag-iingat, Mayor Vico Soto. Sabi nung isang residente ng Pasig, tinignan namin yung mga profile. Humingi ako ng tulong sa kaibigan ko. Inisa-isa niya at nakita niya na may pagkakapare-pareho yung mga nag-angry reacts at nag-haha reacts. Ang daming account nun, Elora. Ilan ang account mo sa Facebook? Putragis na yan. Mamaya may papakita ako sa inyo. Ito po ba, iba-iba yung mga post? Pare-pareho yung mga content. Na-check sila, Alakoy, nako, nayari kayo. Ayan, tuwan-tuwa pa si Mayor Vico, pinapakita nyo. Nahuli kayo. Soto said the profiles are linked to services offering paid trolls and social media engagement. Ay, meron palang ganun. Elora, gawa na rin tayo ng ganyan. Miyu. Ito, medyo mas obvious. Ito sa multi-purpose sa may bunga. Pare-pareho yung mga content ng mga profile at ito yung mas mabigat paroon. Yung mga profile na yan, sila mismo nakalink sa mga bilihan ng mga trolls, ng mga fake accounts. Ay, malagkano kaya ito? Putragis na yan. The city mayor said he is no longer surprised on the issue and called on
his constituent to show that there's no going back to the traditional hindi na daw babalik sa traditional politics. Trapo. Heto na po, may resibo tayo. Ang tanong, sino kaya ang gumagawa nito? Mga kasama, mga kapwa ko, Pasigueño. Alam naman natin na may mga taong handang magsinungaling at manloko para makuha ang gusto nila. Kailangan ko po ng tulong ninyo. Ayan, tingnan nyo to. May papakita ako sa inyong mga kababayan. Ito, nakita ko lang sa post ni Sir Benji Contreras sa kanyang FB. Ayan po, tingnan nyo. Di ba? Ganyan, pare-pareho sila ng ipopost. Kaya nga sabi dito ni Sir Benji sa kanyang comment, sa mga DD sheets na nagsasabing may troll farm si PBBM, ipakita ninyo ang resibo. Mabuti pa kayo meron. Ito ang resibo. Pare-pareho ng comment. Mayor, baka ganito rin yung sayo. Baka ito ba, tanong lang, ito ba, nakalink doon sa page ng Mayor? Tanong lang natin. O mga DD list, ito ba nakalink doon sa sinasabi ni Mayor Vico na paid trolls and social media engagement? Huling-huli. Mga inutil talaga, Baka naman, kayo ba mga DD list yan? Baka pati si Mayor, dinadamay ninyo. Yan po, kayo po, ano po inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you in the next videos. Bye-bye. God bless.